Hi guys, narito ang ika-unang part ng pag-abot sa pinakatuktok. Tara at simulan na natin ang kwento. Sumilip ang araw sa napakagandang umaga. Ipinakita ang isang bahay na gawa sa kahoy, habang maririnig ang tilaok ng mga manok. Dahan-daang bumubukas ang pinto, habang maririnig ang pagbukas nito. Lumabas ang isang binata sa loob ng kahoy na bahay habang nag-uunat ito ng kanyang buong katawan. Nagliparan ng mga manok sa paligid dahil sa kanyang paglabas. Kinukuskus pa niya ang kanyang mga mata dahil kagigising pa niya. Pagmulat ng kanyang mga mata, gumuhit sa kanyang mukha ang napakagandang ngiti. Wika niya, "Okay, simulan na natin." Ipinakita ang isang wally habang nakasandal ito sa isang bingbang. Agad itong kinuha ng binata. "Ako si Yang Kai, isang disciple on trial ng Lingxiao Martial Arts Sect. Pumasok ako sa sekta na ito 3 taon na ang nakakaraan, ngunit naabot ko lamang ang 3 yugto ng Tempered Body. 3 taon para sa 3 yugto ng Tempered Body. Ang ganitong uri ng likas na talento ay hindi na mailalarawan bilang katamtaman, ngunit katamtaman. Dahil ang mga sumapi sa akin ay lumampas sa yugtong ito, lahat sila ay nagsanay sa ilalim ng iba't ibang mga master ng sekta at ngayon ay nagsisimula ng gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa mundo. Wala akong choice kundi manatili sa sekta bilang isang floor sweeper, nagsasanay ng gusto habang sinusubukang maghanap buhay. Ang sekta ng Lingxiao ay isa sa mga kakaibang sekta na ang kompetisyon sa pagitan ng mga disipulo ay labis na malupit. Sa sekta na ito, ang malalakas ay tatayo, at ang mahihina ay aalisin. Ito ay kaligtasan ng pinakamatibay, ang walang edad na batas ng kalikasan. Sa ibang mga sekta, maaaring mayroong pakikipagkaibigan sa pagitan ng mga disipulo, ngunit ang mga ganoong bagay ay sadyang wala sa sekta ng Lingxiao. Upang umakyat sa mga ranggo, kailangan mong gamitin ang iyong mga kapwa-disipulo bilang mga stepping stone, na tumatawid sa mga pole ng kanilang dugo. Saka lang, may karapatan kang umasenso. Ang tuntunin sa sekta ng Lingxiao ay ang bawat disipulong wala pang 14 na taong gulang ay kailangang sumailalim sa panahon ng pagsubok na 3 taon sa pagsali sa sekta, kahit sino pa sila. Sa 3 taon na iyon, ang sekta ang bahala sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kailangan lang gawin ng mga disipulo sa pagsubok ay mag-focus sa kanilang pagsasanay. Kung ang mga disciples on trial ay nagtagumpay na malampasan ang tempered body phases sa loob ng 3 taon, magkakaroon sila ng karapatang magsanay sa ilalim ng iba't ibang mga master ng sekta. Siyempre, maaari rin nilang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay ng walang master. Ang sekta ng Lingxiao ay nagbigay ng kaunting kalayaan pagdating doon. Para naman sa mga hindi nakarating sa loob ng 3 taon, kinailangan nilang umalis sa sekta, o i-demote pabalik sa isang disciple on trial. Napakahirap para sa isang disipulong nasa pagsubok na mabuhay sa loob ng paaralan ng Lingxiao. Ang sekta ay may higit sa 3,000 mga alagad, ngunit ang bilang ng mga disipulo na trial ay nasa isang numero lamang. Minsan, baka hindi mo na kayang mabuhay ng kamay sa bibig. May mga araw na kailangan mong magutom, nang walang nagmamalasakit kung mayroon kang bubong sa iyong ulo. Na-demote na ako sa floor sweeper, kailangan ko pa ba talagang dumaan sa isa pa? Napakaraming taon lang sa buhay. Ako mismo ang pumili sa landas na ito, kaya dapat kong panindigan ito. Ang mga tunay na lalaki ay hindi humihinto sa mga bagay sa kalagitnaan. Sa isang maliwalas na bulubundukin, maririnig ang sunod-sunod na yabag ng mga paa. Napalingon ang ating bida na si Yang Kai, sa mga nagkukumpulang kapwa-disipulo. Sabi ng isa habang nakangiti, "Hay, kung hindi si Yang Kai." Makikita ang panunuyang mga tinginan ng kapwa-alagad. Maririnig ang bulong-bulungan sa likod. "Di ba disciple on trial yan, Yang Kai? Balita ko nasa 3 stage pa lang siya ng tempered body. 5 araw na ang lumipas mula nang huli siyang hinamon. Maaari natin siyang hamonin muli." Habang nagtataka ang isang alagad, sabi niya,
Napakaraming tao, hindi ba ito ay medyo overkill? Sabi naman ng isang disciple. Umalis ka na lang, walang pumipigil sa'yo. Natahimik ang isang ito. Ang ating bida naman na si Yang Kai ay mahigpit na hinawakan ang kanyang woli. Habang naghihintay ang ibang mga alagad, dahan-dahan umupo ang ating bida. Umupo siya ng naka-lotus position. Gumamit siya ng Chi Recovery Meditation. Para makita maibalik ang kanyang lakas, nababalutan siya ng manipis na aura. Habang abala ang ating bida sa kanyang pagninilay, maririnig ang isa't usapan sa likod. Ha, bakit umupo siya? Nagme-meditate siya para maibalik ang kanyang aura. Huwag na kayong manulak, sabi ng isang disciple na may bandana sa ulo. Yang Kai, huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap. Humiga ka lang sa lupa kapag nataman ka namin at iligtas mo kami sa lahat ng oras. Bakit ang third phase tempered body na ito ay nanghihina kahit na nag-aabala sa pagbawi ng kanyang chi? Matatalo pa rin siya, sabi naman ng isang ito. Oo, Yang Kai, kailangan mong maunawaan ang damdamin ng ibang mga disipulo. Hindi tulad mo, kailangan pang magsanay ng iba pagkatapos nito. Habang patuloy pa rin ang ating bida sa kanyang pagninilay para maibalik ang kanyang aura. Lumilipas ang sandali, ipinakita ang isang ibon na natutulog sa isang puno. Nang bigla na lamang may tumunog na isang kampana. Bong! Napatalon ang ibon sa gulat ng kanya itong marinig. Tuloy-tuloy ang pagtunog ng kampana. Bong! Ito ang kampana sa umaga ng sekta ng Ling Xiao. Iminulat na ng ating bida ang kanyang mga mata. Ang kampana ay tumunog ng 9 na beses sa pagsikat ng araw, hudyat ng simula ng isang bagong araw. Marami na ang mga alagad na nagtitipon kung nasaan ang ating bida. Dahan-dahan nang tumatayo ang ating bida, habang handang-handa na ang mga alagad sa kanyang likuran. Sabi ng isang ito, piliin mo ako, Senior Marshal Kuya Yang. I'll go easy on you. Siguradong hindi ka masasaktan. Agad naman umiksena ang isang disiplina, sabi niya. Huwag kang ang epal, brother, piliin mo ako, hindi masasayang ang oras mo. Tapos na tayo sa isang suntok. Nag-away-away na ang mga ito dahil gusto nilang piliin nila ang ating bida para makalaban. Yang Kai, mas mabuting huwag mo nang balikan ang panuntunang itinakda mo sa sarili mo. Ngumiti lang ang ating bida. Inihagis niya ang kanyang woli at pinaikot ito ng mabilis. Nag-aantay ang mga alagad sa hinagis ng ating bida na woli. Bumagsak na ang woli sa sahig. Tumapat ito sa isang disciple na medyo bonjing. Tumawa ito ng malakas. Naanamoy naka-jackpot. Ha, sabi nito. Mga kapwa ko Marshall Brothers, ang abang kapatid na ito ay sasabak sa labanan ngayon, walang mabigat na damdamin. Buwisit isang maswerteng bugok. Normal disipulo Zhou Dingjun, ulo katawan phase 5. Disciple on trial Yang Kai, tempered body phase 3. Sa sekta ng Ling Xiao, ang mga disipulo ay ikinategorya sa iba't ibang antas. Pinakauna, punong disipulo. Pangalawa, elite na alagad. Pangatlo, nakaupo na alagad. Pang-apat, normal na alagad. At ang panglima, disciple on trial. Ang mga piling disipulo ay ang cream ng pananim, samantalang ang mga pangunahing disipulo ang magiging kahalili ng sekta ng Ling Xiao. Elite na alagad, paakyat ng punong disipulo. Sinabi ni Zhou Dingjun na siya ay isang normal na disipulo. Ibig sabihin ay hindi pa rin siya nakaupo sa ilalim ng alinmang mga master ng sekta. Sabay nagbigay galang sa dalawa. Saad nila. Sasama ako sa iyong pag-aalaga. Naunang sumugod ang ating bida, nagpakawala agad ito ng sunod-sunod na suntok. Naiiwasan naman ito ng kanyang kalaban. Sa isip nito, mahabang kamao. Ito ang kapansin-pansing pamamaraan na kailangang matutunan ng lahat ng mababang antas na sekta ng Ling Xiao. Sa kasamaang palad, ito ay ginagamit lamang upang sanayin ang katawan. Wala itong gaanong husay sa pakikipaglaban. Agad itong naghanda ng pag-counter sa ating bida. Pinatamaan niya ng kanyang siko ang braso ng ating bida. Sabay sinundan ito ng tuhod sa sikmura.
Ininda naman ito ng ating bida. Susundan pa ng kalaban ang kanyang pag-atake. Bahagyang napaatras ang ating bida. Nailaga niya ang sumunod na pag-atake. Nagulat ang kalaban sa pag-iilag ng ating bida. Habang natigilan ang dalawa, nakapokus ang ating bida sa laban. Naghahanda siya ng panibagong pag-atake. Sa isip ng kalaban, crap, nahulog ako sa pukonan niya. Pero, paano kung nahulog ako dito? Nagtama ang kanilang mga kamao. Tumalsik ang ating bida, hindi kinaya ang lakas ng kanyang kalaban. Makikita ang usok sa kamao ng kanyang kalaban. Sabi nito, Senior Marshal Kuya, walang dod ang mas mabilis ang mga kamao mo kaysa sa akin. Sa madaling salita, kung hindi mo muna ako sinaktan, hindi ako makakaganti sa'yo. Kung hindi dahil sa higher level ko, siguradong pinalipad na ako. Nagbigay ito ng paggalang. Sabi pa niya, Senior Marshal Brother Yang, was a good match. Sabi ng isang alagad, haha, dumating kaya siya para maghamon ng hindi man lang alam kung sino itong si Yang Kai. Sabi naman ng nakabanda na sa ulo. Akala ng lalaking ito nanalo siya. Pagkatapos, ito ay maaaring maging kawili-wili. Sa isip ng kalaban ng ating bida. Paanong hindi ito maituturing na panalo? Pinalipad ko siya gamit ang huling hit ko, dapat ay may mapagpasyang itaas ako. Batay sa alituntunin ng sekta, dahil wala na silang pagkakataong manalo, dapat ay sumuko na lamang sila. Biglang tumayo ang ating bida. Wika niya, subukan ulit natin. Nagulat ang kanyang kalaban. Mabilis na sumugod ulit ang ating bida. Nagunsad siya ng pag-atake na sipa. Sa isip lang kalaban, ito ay whip kick. Kaya maaari mong gamitin ang whip kick sa ganitong paraan din. Sinuntok ng mga kalaban ang paa ng ating bida. Agad na natamba ang bida dahil sa ginawa ng kalaban. Tumayo ulit ang bida sa kanyang pagkakabagsak. Wika niya, isa pa, paulit-ulit lang ang nangyayari sa laban. Bumabagsak at tumatayo ulit ang ating bida. Sabi ng isang alagad. Ang tiyaga lang ni Yang Kai na ito ay ang galing niya. Hindi siya magpapahinga hanggat hindi siya tuluyang nawalan ng malay. Hindi ko inaasahan na makakaharap ako sa ganitong uri ng baliw na kalaban sa hamon na ito. Nakatayo pa rin ang ating bida. Kahit puro gasgas na ang ating bida, tuloy-tuloy pa rin ang pagsisimula nito. Sabi ng kanyang kalaban, baliw ka ba? Kung hindi ka pa sumuko, mamamatay ka talaga. Tuloy-tuloy pa rin ang bida sa kanyang pagsisimula. Itong Senior Marshal Brother, habang tumutulo na lang ang pawis ng kanyang kalaban. Binigyan na lang ng isang taga sa batok ang ating bida. Namuti ang mga mata nito. At tuluyan ng bumagsak. Nakatingin lamang ang kalaban sa ating bida. Habang naglalaban, sa isang puno may nakatayo na isang tao at nagmasid ito. Isinulat nito ang nangyaring labanan sa pagitan ng ating bida at ng isang disipulo. Nakasulat din dito kung sino ang nanalo. Nanalo ang kalaban, Zhou Dingjun. Ipinakita ang nagmasid. Ito ay isang binibini na nakatikip ang mukha. Ang Ling Xiao Sect Shadow Division ay isa sa mga espesyal na organisasyon sa sekta. Tumatakbo ito sa ilalim ng utos ng ikatlong matanda. Ang mga disipulo sa dibisyong ito ay may pananagutan sa pagtatala ng lahat ng nangyayari sa loob ng sekta, kabilang ang mga resulta ng labanan ng mga disipulo. Sa sekta ng Ling Xiao, hindi kailangang mag-alala tungkol sa hindi pagkuha ng mga puntos ng kontribusyon ng sekta mula sa pagkapanalo sa isang hamon. Ang mga disipulo ng dibisyon ng anino na nakatago sa mga anino ay magtatala ng mga resulta at tali ang lahat sa katapusan ng buwan. Habang tapos ng isulat ng binibini ang nangyaring laban, makikita ang ika-147 na laban ng ating bida. Sa dami ng kanyang laban wala siyang naipanalo ni isa. Sa isip ng binibini, 147 sunod-sunod na pagkatalo sa laban na walang ni isang panalo. Ito ay isang walang uliran na record ng labanan sa buong sekta ng Ling Xiao mula nang itatag ito. Matapos ma-demote sa isang disciple on trial, kahit sa puntong hindi na niya kayang mabuhay ng hands-to-mouth existence. Bakit nananatili pa rin siya sa sekta ng Ling Xiao?
O baka naman, ito lang ang katangahan ng mga lalaki. Nagising na ang ating bida mula sa kanyang pagkakatalo. Dahan-dahan siyang bumangon. Sa isip niya, ito, sigurado akong hindi ako nahimete sa ilalim ng puno. Kung gayon, bakit ako nagising sa ilalim ng punong ito? Well, isang himala iyon. May mabait bang senior marshal brother na dinala ako dito ngayon? Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Habang nag-iisip ang bida, naalala na niya ang mga nangyari. Literal na kinaladkad ako ng lalaking iyon dito. Buti pa kung iniwan niya na lang ako dun. Napakasakit nito. May napansin ang bida, sa loob ng kanyang kamay. Ano ito? Anti-coagulant cream. Anti-coagulant cream. Ang nag-iisang bote ng cream na ito ay nagkakahalaga ng 10 puntos ng kontribusyon sa sekta. Higit pa ito sa bayad ko sa pagwawalis ng sahig sa isang buong buwan. Bango. Kaya ang gamot na ito ay dapat na mabango. Wala akong ideya kung sinong mabait na kaluluwa ang tumulong sa akin, ngunit ako, Yang Kai, ay maaalala magpakailanman ang mapagmahal na gawang ito. Gagantihan ko ang kabaitang ito sa tuwing hihilingin nila ito. Pinulot na niya ang kanyang woli. Lumipas ang ilang sandali, nakabalik na siya sa kanyang bahay. Dali-dali niyang hinuhubad ang kanyang kasuotan. Ang kanyang buong katawan ay punong-puno ng mga pasa. Habang hawak-hawak niya ang isang tela tumingin siya sa isang batya. Binuksan niya ang bote na nakalagay sa kanyang mga kamay. Kumuha siya ng konti nito. At nang laki ang kanyang mga mata, inilagay niyo ito sa tubig. Ipinahid sa kanya ang mga sugat. Sa isip niya, ang anti-coagulant cream ay gumagana ng mga kababalaghan sa mga panlabas na sugat, ngunit pagkatapos ng diluting ito ng labis, ang epekto nito ay nabawasan ng malaki. Ngunit ngayon na nakuha ko ang aking mga kamay sa tulad ng isang mahalagang gamot, natural, dapat kong gamitin ito sa katamtaman. Natapos na ang kanyang paggamot sa mga sugat. Humiga na siya para magpahinga. Sa kanyang pagpapahinga, biglang umilo ang kanyang ginagawang unan. Pinagpapawisan siya habang natutulog. Patuloy ang pag-ilaw ng kanyang unan. Sa kanyang panaginip siya ay nakikipaglaban. Habang patuloy pa rin umiilaw ang kanyang unan. Sa kanyang panaginip ay nakikipaglaban siya at nangunguna siya sa laban. Andepitan niya ang kalaban tataman na ang kanyang atake. Natamba ang kalaban sa kanyang ginawa. Habang hinahabol niya ang kanyang hininga. Napangiti siya, daig ko pa ang sarili ko. Walang makakapidyaw sa akin ngayon sa mundo. Habang siya ay natutulog nakangiti siya habang umiilaw pa rin ang kanyang unan. Bigla na lang may pumasok na isang itim na oras sa kanyang bahay. Mabilis itong lumilipad. Bigla itong pumasok sa noo ng ating bida. Biglang nagising ang bida, pinapabanggan sa gulat, bahaging pinagpawisan. Sa isip niya, to think tinakot ko ang sarili ko sa sarili kong panaginip, medyo nakakahiya. 4 na oras akong natulog. Bumangon na rin siya sa kanyang pagkakahiga, at isiniklap ang kanyang higaan. Nang may mapansin siya, bakit parang ang batong ito? Iba ang pakiramdam kumpara sa dati, naging magaan ba? Nang bigla na lamang umilo ang kanyang hawak-hawak na itim na bagay. Lumutang ito habang umiilaw. Nagbukas ang mga pahina nito ay isang itim na libro. Biglang bumagsak ang libro sa sahig. Nagulat ang ating bida. Dahan-dahan niya itong pupulutin. Nang nahawakan niya na ito umilo ulit ang librong ito. Blanko ang lahat. Hindi ko mapunit ang alinman sa mga pahina. Natagpuan ko ang itim na batong ito noong ako ay nangangaso sa hanay ng bundok ng Heifeng. Hindi ko inaasahan na ang tunay na pagkakakilanlan nito ay isang libro. Ngunit para saan ang isang walang salita na itim na aklat na tulad nito? Nang may mapansin siya, bigla na lamang may lumabas na sulat mula sa libro. Tulad ng dugo na hinulaang, bumaba ang isang katawan ng ginto. Banal na pamamaraan na hindi sinanay, ang gininto ang katawan ay napanatili. Agad niyang isinara ang libro. Ang mga salitang ito, naglalabas ito ng nakakatakot na aura ng chi. Napalunok na lamang siya, dahan-dahan niya ulit binuksan ang libro. Tulad ng dugo na hinulaang, bumaba ang isang katawan ng ginto,
banal na pamamaraan na hindi sinanay, ang ginintoang katawan ay napanatili. Gamit ang kahangahangang ginintoang katawan, maging isang pinuno ng lahat, tanging ang isang matiyagang kaluluwa, ang maaaring umani ng kung ano ang hawak nito. Tanging iyon ng isang matiyagang kaluluwa, ang maaaring umani ng kung ano ang hawak nito. Wika niya, iyon lamang ng isang matiyagang kaluluwa, ang maaaring umani ng kung ano ang hawak nito. So, may kinalaman ang Blackstone na naging libro sa panaginip ko kagabi. Agad niyang kinagat ang kanyang daliri. Wika niya, tulad ng dugo na hinulaang, bumababa ang isang katawan ng ginto. Okay, subukan natin ito. Ipinatak niya ang kanyang dugo sa itim na libro. Kaagad naman itong naob ng libro. Nagmistulang maliit na ipo-ipo ang libro. Lumikha ito ng liwanag. Tulad ng dugo na hinulaang, bumababa ang isang katawan ng ginto. Mas lumiwanag ang nilalabas ng libro. Nang bigla na lang may lumabas dito na gintong kalansay. Nawala na ang ipu-ipo. Habang gulat na gulat ang ating bida. Nakatingin siya sa isang gintong kalansay. Wika niya, natatawa ito sa akin. Akmaan itong hawakan. Wika niya, puny skeleton ka lang, napakayabang mo. Nang mahawakan na niya ito, agad itong lumapit sa kanya. Sumanib ito sa kanyang katawan. Nakiramdam ng matinding sakit ang ating bida. Napaluhod siya sa sobrang sakit. Naramdam ng kanyang buong katawan ang sakit. Halos naduraj ang kanyang mga buto. At agad din itong gumagaling. Maririnig ang sigaw na nagmumula sa kanyang bahay. Habang napansin ito ng isang alagad. Sinisikap ng gininto ang katawan na ito na tanggalin ang aking kamalayan at kontrolin ang aking katawan. Hindi ako basta-basta susuko sa'yo. Dumating na ang hapon. Nalagpasan ang ating bida ang sakit na kanyang nararamdaman. Anong nangyari? Ano ba yung black book na yan? Napalingon siya sa kanyang katawan. Hindi man lang masakit ang katawan ko ngayon. Ang aking katawan ay parang umaalon sa lakas na hindi ko pa naramdaman. Lumakas ba ako? Oo, pati mga sugat ko nawala. Pero, nasa ikatlong yugto pa rin ang init ng ulo ko, walang nagbago. Nang may maalala siya, nasaan ang itim na librong iyon? Biglang nagpakita ang itim na libro. Bumagsak ito sa sahig. Kaagad niya itong pinuno. Napaisip ang ating bida. Inisip niya na maglaho ang libro. Kaagad itong naglaho. Inisip naman niya na magpakita ito. Agad naman itong nagpakita. Ang materyal ng walang salita na itim na aklat na ito. Baka Rakshasa stone ito. Ang mga Rakshasa na bato ay isang bagay na natagpuan sa mga lugar ng pagtitipon ng mga kaluluwa ng yin, sa kailaliman ng mga lugar kung saan hindi nila nakikita ang liwanag ng araw. Ang mahiwagang batong ito ay nagkaroon lamang ng pagkakataong mabuo pagkatapos nitong makuha ang puwersa ng buhay ng hindi mabilang na mga kaluluwa. Kung may makaalam na hawak ko ang isang kayamanan ng tier na ito, ang buong imperyo ng Han, lalo na ang sekta ng Ling Xiao ay ganap na ma-level sa magdamag. Sa aking kasalukuyang mababang potensyal, paano ko mapoprotektahan ang isang kayamanan nito? Sa pamamagitan lamang ng pagsasanay at pagpapalakas maaari kong maprotektahan ang aking sarili. Higit pa rito, ang nag-iisang dahilan kung bakit ko pinagdaanan ang lahat ng problemang iyon para makarating sa Ling Xiao sect ay para makapagsanay ako. Dahil nakuha ko ang aking mga kamay sa walang salita na itim na libro, kung gayon bakit hindi ko simulan iyon? Napakaraming pahina sa itim na aklat na ito, dapat itong naglalaman ng higit pa sa gininto ang katawan. Umupo ang ating bida habang binabasa ang laman ng libro. Habang nakatuon ang pansin ng ating bida sa libro. Kahangahangang gininto ang katawan. Tempered Body Book. Ang mga aura ay lumalabas sa libro habang pumapasok sa ating bida. Sa isip niya, ito, parang may dumadaloy sa utak ko. Habang lumilipas ang sandali, kaya ito ang Tempered Body Book. Ito ay tila isang malalim ngunit simpleng mukhang kapansin-pansin at footwork na pagsasanay. Mayroon pa itong mahigpit na kinakailangan sa pagsasanay, na ang gumagamit ay nagsasanay lamang sa madaling araw. Sa madaling salita,
maaari lang akong mag-train ng 1 oras ng higit sa bawat araw. Nakita ng ating bida na mabilis lumipas ang oras at gabi na. Wika niya, medyo gabi na, I better go to bed. Natulog na ang ating bida habang nakapatong sa kanya ang itim na libro. Habang lumipas na ang gabi, sumisilip ang panibagong umaga. Agad na binuksan ng ating bida ang pintuan palabas ng kanyang bahay. Ngayon, sakto sa pagsikat ng madaling araw, huminga ng malalim ang ating bida. Sinubukan niyang gawin. Inangat niya ang 2 kamay. Animoy nag-ipon ng lakas sa kanyang bandang tiyan. Pamwersa ang kanyang kaliwang paa. Ganon na rin ang kanina. Habang nakahinto siya sa kanyang posisyon, biglang tumunog ang kanyang mga buto sa kanyang likuran. Naramdaman na rin ang kanyang buong katawan. Nag-ensayo lang ako ng 6 na strike at 3 hakbang. Ngunit hindi yun kahit 1% na pag-unlad para sa tempered body book. Hindi ito magiging madali. Muling nag-focus ang ating bida. Kailangan kong magtiyaga. Patuloy siyang nagsanay. Kaya hirap na ang kanyang buong katawan. Lumipas ang buong maghapon ng kanyang pagsasanay. Pagod na pagod siya habang hinahabol ang paghinga. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang kanyang mga buto. Natuwa siya sa resulta ng kanyang pagsasanay. Dumating na naman ang panibagong umaga. Patuloy na nagsanay ang ating bida. Makalipas ang 1 oras, pagod na pagod siya, habang may iniisip. Huminga siya ng malalim, nang bigla niyang naisip. Ramdam ko ang chi ko. Ibig sabihin umabot na ako sa 4th phase ng tempered body. Wika niya, 3 buong taon akong nagsasanay at naabot ko lang ang 3 yugto ng tempered body. Ngunit ngayon, sa 1 oras lamang ng pagsasanay ng mga strike at footwork, nagawa kong magkaroon ng isang pambihirang tagumpay. Pag-abot sa 1 bagong yugto sa loob ng 1 oras, napakakapakipakinabang ng tempered body art na ito. Nang bigla na lang makaramdam ng kakaiba ang ating bida. Samuka siya ng itim na likido. Medyo marami ito at napansin niya. Ito ay naprosesong basura sa panahon ng pagsasanay para sa tempered body. Sa bawat bagong yugto, ang katawan ay naglalabas ng mga dumi at dumi. Sa nakaraan, naranasan ko na ito dati, ngunit hindi ito kasing dami. Bagamat naabot ko ang 1 bagong yugto sa session na ito, halos hindi ko nailabas ang 1% ng potensyal ng tempered body book. Ngunit kung 1% lang ang kayang gawin ito, gaano pa kaya ang pagbutihin ko kung gagamitin ko ito ng buo? Hinawakan na niya ulit ang kanyang wally. At dahan daw ang lumalabas ng kanyang bahay. Makikita ang binibini na nasa puno na naman. Nang may mapansin ito ang ating bida na nagwawalis. Sa isip ng binibini, siya na naman. Patuloy lang ang pagwawalis ng ating bida. Sabi ng disciple sa kaliwa. Seryoso, Yang Kai, anong ginagawa mo? Sabi naman ng nasa kanina. Halos 2 oras ka nang nagwawalis sa mismong lugar na iyon. Sa isip ng binibini sa kanyang mapunggay na mata, habang nagpapatakip ng kamay sa kanyang bibig. Anong kakaibang lalaki? Walang naririnig ang ating bida dahil nakafocus siya sa kanyang iniisip. Sa isip niya, kahit na ang tempered body book ay lubos na epektibo, maaari ko lamang itong sanayin ng 1 oras araw-araw. Ano pa ang maaari kong gawin upang magsanay pansamantala? Habang may napansin ang ating bida na mabilis na papalapit sa kanya. Ito ay isang alagad. Tumama ito sa kanya. Habang napaupo ang alagad, wika ng ating bida. Itong nakababatang Marshall brother, okay ka lang. Sabi ng disciple, ito ay wala. Sa isip niya, ang kaiba ay palaging napakalakas. Para siyang pader nung nabangga ko siya. Agad na umalis ang disciple. Sabi niya, aalis na ako. Wika ng ating bida. Nakababatang kapatid na Marshall, saan ka ba nagmamadali? Sabi ng disciple, sa bulwagan ng kontribusyon. Saan pa? Sa isip ng ating bida. 8 araw na ng buwan. Sa 8 ng bawat buwan, iaanunsyo ng guild ang mga kontribusyon na puntos na nakuha ng isang disipulo sa nakalipas na buwan.
Sa partikular na araw na ito bawat buwan, binabahan ng mga disipulo ang departamento ng logistic ng sekta upang malaman kung gaano karaming mga puntos ng kontribusyon ang kanilang nakuha noong nakaraang buwan. Ang pagwawali sa sahig ay makakakuha ako ng 10 puntos ng kontribusyon, ngunit ako ay hinamon ng 6 na beses sa nakalipas na buwan, sa tuwing ako ay matatalo, 1 kontribusyon na puntos ang ibabawas. Habang napapabuntong hininga ang ating bida, dahil natalo ako sa lahat ng laban ko ngayong buwan, 4 na sect contribution points lang ang kinita ko, hindi nakakatulong ang pag-aalala, mas mabuting gawin ko na lang ang trabaho ko na magwales sa buong sect. Pumunta na ang ating bida sa contribution hall. Dahan-dahan siyang lumalalim sa tagapangasiwa ng contribution hall. Sa isip niya, ang matandang perv na ito. I wonder kung sinong babaeng Ling Xiao disciple ang pinapangarap niya this time. Tinawag ng ating bida ang tagapamahala. Manager Meng. Agad itong napansin ni Manager Meng. Saad ni Manager Meng. Ikaw pala, brat, sagot ng ating bida. Oo, ako ito. Bakit ganyan ka makatingin sakin? Saad ni Manager Meng. Bakit hindi ka dumating kanina? Wika ng ating bida. Napakapuno noong umaga, sa wakas ay naalis na ang mga tao ngayon. Saad ni Manager Meng. Pero naputol mo ang magandang panaginip ko. Brat, hindi mo pa ba narinig ang katagang, igalang ang iyong mga nakatatanda? Ang karaniwan. Wika ng ating bida. Oo, saad ni Manager Meng. Dito, 10 pirasong pilak. Habang nagsusulat ito, wika ng ating bida. Ilang kontribusyon ang mayroon ako ngayon? Saad ni Manager Meng. Makakakuha ka ng 4 na puntos bawat monte. Ang paglabas ng 1 punto bawat buwan kapalit ng 10 pirasong pilak para sa mga pangangailangan, mayroon kang 3 puntos na natitira. Sa puntong ito, nakatipid ka lang ng 12 puntos ng kontribusyon. Bakit? Gusto mo bang bumili ng isa sa mga anti-coagulant cream na iyon? Wika ng ating bida. Wala, nagtatanong lang ako. Sa isip niya, 12 puntos lamang. Sa napakaliit na bilang ng mga puntos ay hindi ako makakabili ng alinman sa mga mahahalagang halamang gamot. Saad ni Manager Meng. Lil, Yang Kai, alam kong gusto mong mapataas ang iyong likas na kakayahan sa marrow cleansing pill na iyon, ngunit sa bilis na kikita ka ng mga puntos, aabutin ka ng hindi mabilang na taon. Wika ng ating bida. So ibig mong sabihin kikita ako ng sapat? Saad ni Manager Meng. Sa paghusga sa bilis na nakuha mo ang mga puntos na ito, sa oras na kumikita ka ng sapat, ang matandang ito ay patay na sa mahigit 100 taon. Wika ng ating bida. Pero Manager Meng, may hindi ko maintindihan. Saad ni Manager Meng. Magtanong ka. Wika ng ating bida. Para sa isang gamot na kasing halaga ng marrow cleansing pill, bakit pa ito lalabas sa bulwagan ng kontribusyon? At bakit hindi ito ipinagpalit ng ibang mga alagad? Saad ni Manager Meng. Hehe, yan kasi ang pill na ito ang mahalagang yaman ng matandang ito, walang ibang nakakaalam. Wika ng ating bida. Sa iyo ito. Saad ni Manager Meng. Huwag kang magalit. Bagamat sarili kong pag-aari, hindi kita sinisingil ng mura para dito. Kung gusto mo, magdala ng misapat na kontribusyon na puntos para dito. Hindi nila ako tinatawag na Meng Boppy para sa wala, alam mo ba? Fern, ang ibig sabihin ng Bori ay, pagbabalat ng balat, o, pabalat, kadalasan ay isang metapora, para sa pagsasabi ng isang tao na nagbebenta ng isang bagay sa mga presyo ng pagnanakaw sa araw. Wika ng ating bida. Siguradong kikita ako ng sapat na kontribusyon na puntos. Saad ni Manager Meng. Balita ko binugbog ka na naman kahapon. Napalingon ang ating bida kay Manager Meng. Saad ni Manager Meng. Halika sabihin mo sa akin ang nangyari. Huwag lang tumakbo. Wika ng ating bida. Anong masasabi? Ang matandang umutot na ito ay halatang sinusubukang magpahid ng asin sa aking sugat. Saad ni Manager Meng. Lil, Yang Kai, bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo.
Ang sekta ng Ling Xiao ay hindi isang lugar na maaari mong tambayan. Mamamatay ka sa bandang huli kung mananatili ka rito. Natahimik na lang ang bida. Wika niya, wala na akong babalikan. Habang may hawak na umuusok na kape si Manager Meng. Saad niya, bakit pinapahirapan ang sarili? Merong cleansing peel. Hehe, bakit ang isang matandang tulad ko ay magkakaroon ng kalokohang kayamanan? Gumawa lang ako ng white lie para bigyan ka ng pag-asa, pero sinong mag-aakalang maniniwala ka? Ako ang eksena sa bayan ng Wumi, habang naglalakad ng ating bida. Sa isip niya, kadalasan pagkatapos mag-hiking ng 3 milya papunta sa bayan ng Wumi, ako ay mapupula ng buo at ang aking puso ay tumibok ng malakas habang ako ay humihingal. Pero ngayon, wala akong nararamdamang ganito. Salamat din ba ito sa gininto ang katawan? Nang may mapansin siya, nakita niya ang isang grupo na parang merong masamang binabanak. Napansin siya ng isa sa grupo na may peklat sa noo. Nanggigil ito dahil nakatingin sa ating bida. Habang nakamasid pa rin ang ating bida. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.